marami pa tayong matututunan pa. So this month's season speakers, let's welcome our 2024 top sales manager and top broker leading the undefeated Team Jerusalem. SM Angelo and broker Lilibet Ayala. Good morning, Yesland family! Good morning! Okay, sa mga bisita natin na hindi nakakakilala sa akin, yung mga new faces lalo na, I am Broker Beth. Ang tawag po nila sa akin dito ay Broker Mama Beth. Ako po yung dream stealer dati na naging broker. Okay? So, 4 years ago, nung nag-start po yung asawa ko sa real estate, sobrang kontra po ako. Kasi ang mindset ko sa pagbebenta ng bahay ay pag magbebenta ka ng bahay, kailangan makapal ang mukha mo. Kailangan magaling kang mambudol. Yung mga ganon. At syempre, mahirap ang magbenta ng bahay. Yun yung mindset ko. And sabi ko sa kanya, Dad, huwag ka na namang sumali dyan. Kasi ano na naman yung pinasok mo? Kasi every time na may pinapasok siyang mga businesses, mga ahu-ahu, siya inuuna, tapos isasama niya ako. Tapos pipilitin niya ako, kukumbinsin niya ako na okay dito, magkakapera tayo dito, yayaman tayo dito. So, kumbaga, sira na yung mga previous na pinasok niya. So, eto ka na naman, bago na naman to. And sabi ko, ayoko talaga, Dad. Kung gusto mo, sige, go ahead. Pero hindi kita sasamahan. Okay? So, in short, I hate real estate. 4 years ago. And i-fast track natin, yung dream stealer, after 4 years, naging broker po. Napakalaman tayo. Bakit? Alam niyo po yung asawa ko, pag may ginusto yan, hindi po siya titigil. Kahit pakainin ko araw-araw ng negative, na mga sinasabi. Hindi niya ako pinapansin. Hindi niya ako pinapansin kasi nakafocus siya sa goal niya. And after ilang years, nabilan niya ako ng kotse out sa commission niya. And syempre, ako naman, ayaw pa ba ako, di ba? Sige na nga, join na ako dyan. So, in short, naging broker po ko. And guess what? After 1 year of joining Yesland, I earned, sarili ko po hindi sa asawa ko, magkaiba kami. I earned 1 million pesos. So, yung dating dream stealer ko, na ayaw sa real estate, nagbebenta na rin ngayon. Kasi alam ko po, dito matutupad yung mga pangarap namin. And we know God is leading us na kaya kami napunta dito. Okay? So, last month, wala kami ni Papa Jel sa system. May work siya sa Thailand. We were there for 8 days. Habang siya'y nagtatrabaho for 3 days, ako, on a tour ako for 8 days. Sarap, diba? Tapos, habang nagtutour ako, walang tigil yung phone ko nang may mga incoming messages ako sa Messenger. Nagte-text yung mga Team Jerusalem, nagre-report sa akin, Ma, may benta ako today, 4 na units. Tapos mamaya, yung isa naman, Ma, may benta rin ako, 3 units. Kinabukasan, Ma, may benta si Kuya Elmer, tsaka sa Kuya Mike, tsaka si Ate Alma. So walang tigil. Sabi ko, wow, Lord, sobrang blessing yung binibigay mo. Kumbaga, what have I done na sobrang blessing yung binibigay mo? And sabi ko kay Daddy, Dad, sabi ko, gusto ko nang umuwi. Kasi gusto ko rin magbenta. Alam mo yun? So, na-excite ako. So, in short, after 8 days, umuwi kami. And guess what? 83 million po in 28 days ang sale ng Team Jerusalem.
So, sobrang blessed. And I can say success. Pakisabi nga po, success. So, yun po yung topic natin today. And I would like to share a short video clip ng isang babae. Baka kilala nyo to o baka kaibigan nyo to. Kindly play it. Ate Ek. Ganon. Makikita mo sa imagine mo, success ka eh. Bigla kang sumakses eh. Pero step by the step pala. Bago ka sumakses. Pero yung na-imagine mo, biglang kang sumakses. May ganon, no? Kapahanap ko na sa NBI yan na. Wala pong ganon, ha? Wala pong yung makikita mo lang sa imagine mo, success na eh. Tapos bigla ka sumakses. Wala pong ganon. Hindi po totoo yun. Pero sabi niya, step by the step daw. Bago ka sumakses. So, may punto naman siya, di ba? And so, today, we will be talking about, ang topic natin ay become the person who attracts success. Okay? So, for me, ito yung pinaka-importanting ingredients sa lahat. Isa lang yung i-discuss ko. The rest, yung husband ko ang mag-discuss. So, number one para sa akin, ito yung pinaka-importante sa lahat eh. Yung obedience to God. Okay? So, obedience to God attracts success. Okay? Kami pong mag-asawa, we've been attending the feast mga 14 years na. Okay? And from time to time, nagsaserve po kami whenever we can. Kasi nagkaroon po ng, syempre, ang Sunday tripping. So, na-disrupt po yung service namin. But, pag wala po kaming tripping, we are there to serve. So, every Sunday po yan. And, we make sure na we give back sa ni Lord. Part of our earnings, we give on a monthly basis. We are both member of I Give Club. So, yun po yung way namin of giving back to the Lord kasi we obey Him. Okay? Kasi we recognize Him na siya yung nagbibigay ng lahat ng biyaya. Yun po yung pinaka-importante na ingredient. How you will attract success. And, syempre, lahat po ng plans namin, lahat ng actions na ginagawa namin, every day, we pray for guidance. Okay? Dapat kasi yung ipinagpapray mo na plans mo, dapat naka-align kay Lord. Okay? Dapat sa lahat ng gagawin mo, eto pa, gusto ba ni Lord? Kino-consider mo lagi siya. Kasi siya yung divine planner ng mangyayari sa buhay natin. Kaya kung hindi ka aligned, mawawala ka sa mapupunta sa maling landas. Pero if you are aligned sa kagustuhan ni Lord, you will never get lost. Okay? So, lagi kami, we ask for guidance. Every time, pag pupunta kami ng tripping, when we meet Team Jerusalem, we pray kanina, before we start the program, I called Jo and Rhea, nag-pray kami kasi we will be giving a speech. And we wanted na ma-recognize natin si Lord today. Okay? And sabi nga sa Proverbs 16:3, commit your actions to the Lord and you will succeed. Nasa Bible po yan. So, obedient, it all boils down. Whatever success we have, obedience to God. Yun yung number one. And, syempre, when you trust God's leading sa buhay mo, ako, when I started, sabi ko nga, ayaw ko ng real estate eh. Zero knowledge talaga ako kasi nasa medical field po ako. Yun po ang natapos ko. So, yung sales, ayaw ko talaga. And because I trust my husband sa leading niya, and we prayed for it, sa leading ni Lord sa amin dito sa Yesland, pinag-pray namin yun. And when you trust God sa leading niya sa'yo, alam mo, along the way, kahit wala kang knowledge dyan, He will equip you. He will bring the right people na patulungan ka to be successful. Kasi pinag-pray mo siya. And you ask, and you
you trust the guidance ni Lord every day na gagawin mo ito. Okay? He will send the right people. He will send the right people para sa team mo na makakasama mo. He will send positive people around you na magsusuporta sa iyo every time you're down. Kasi dito po sa real estate, marami tayong down times dito. Marami tayong mga ma-encounter. So, kailangan natin ng mga tao sa paligid natin who will support us. And when you obey God, He will bring that sa paligid mo to help you. And matagal ko na pong sinusubaybayan ng Yesland Realty. Wala pa po ako sa real estate, wala pa kami mag-asawa. Kasi yung may-ari po, yung CEO, at saka yung head broker natin, feaster din po sila. They serve at the feast. Kung sa mga hindi po nakakilala ng feast, follower po kami ni Bo Sanchez, yung The Light of Jesus Family. And I've been a servant for finance ministry ng feast. Ako po ang nag-handle ng finances ng feast. So nakikita ko po yung mga generous giver na nagbibigay sa feast. And from January pa lang po, pinatatawag po ako ng CEO ng Yesland. Nag-i-issue po siya ng check from January to December. Yun po ay love offering nila. And I was amazed. Sabi ko, wow. Sabi ko, grabe naman tong Yesland Realty na to. And hindi lang po isang feast ang sinusuportahan ng Yesland. Dito po sa Laguna, ilang branches po yan. From January to December, may love offering po yan. So, alam mo yan, yung CEO po natin tsaka yung asawa niya, si Broker Richard, grabe sila mag-obey kay Lord. In fact, may sarili pong foundation ang Yesland. May sarili pong mga scholars yan. Ganon po sila mag-give back kay Lord. And sabi ko, ang galing, no? Ang galing ni Lord kasi makikita mo, kasi they obey the Lord, He prospers. Yes lang. Nakita niyo naman, dami natin dito. Di ba? So, when you obey God, He will surely prosper you. So, for me, at come to think of it, ilagay niyo sa isip niyo, wala naman talagang ibang si Lord ang divine master planner ng buhay natin. So, kung hindi natin i-offer lahat ng actions and plans natin, tingin nyo, we will prosper. Si Lord lang ang kayang magpa-prosper sa atin. Wala sa sarili nating kakayahan, pero sa miracles ni Lord, imposible yun. So, we trust God. Yun yung number one. At syempre, hindi lang yun yung ingredient, how to attract success. Meron po akong kilalang tao that embodies kung sino yung magaling mag-attract ng success. Okay? Ito po yung taong dahilan bakit may Team Jerusalem at bakit may broker, Mama Beth, ang Team Jerusalem. Siya po yung sa kabila ng maraming negative na pambabara ko sa kanya. Kasi yan, mahirap yan. Hindi po kahit harangan mo po ng sibat to. Pag may ginusto to, unstoppable po siya. Siya po yung napaka-intentional na tao. Okay? So, pinagmamalaki ko po ang napaka-intentional na tao na hindi mo kayang harangan ng sibat pag may gustong gawin. Walang iba kundi si Papa Sel. Year 2007. Ang buong akala ko, napakatatag na ng trabaho ko bilang isang service engineer sa isang local trading company. Ang company po namin nagsusupply ng equipment sa iba't ibang semiconductor industry. Pero noong 2007, nagkaroon po ng recession. Kinausap kami ng management, magbabawas tayo ng sahod or
magbabawas tayo ng tao, ano ang gusto nyo? Siyempre, wala kaming choice. Tinanggap namin ang 10% reduction sa sahod namin. Makalipas ang 3 buwan, another 10% ang kinaltas. Pagkalipas ulit ng ilang buwan, another 10%. At hindi nagtagal, kalahati na lang ang kayang ipasahod sa amin ng management. Wala kaming choice. Bakit? Saan kami lilipat? Semicon industry was down for that year. So saan kami lilipat? Wala kaming choice. Nabubuhay kami noon ng 50% income. Imagine, kumikita ko ng let's say 30,000. Suddenly, 15,000 na lang. Papaano ko to pagkakasyahin sa pambayad ng bahay, kuryente, grocery, at nagpapaaral pa ako ng anak? Tingin nyo kakasya yun? Yung 100% nga hindi kasya, di ba? Binawasan mo pa ng 50%. So talagang hindi kasya. Hirap ng buhay. Naaalala ko pa, yung isang tilapia, hahatiin namin. Yung kalahati, babaunin ko, yung kalahati, iiwan ko sa asawa ko para meron siyang pagkain. Ganon kahirap. Pagkatapos ng recession, muling bumalik ang sigla ng semicon industry, lumipat na ako ng trabaho. Ang hirap. Pero sabi ko sa sarili ko, Mami, kinausap ko siya, ito na ang huling pagkakataon na mai-encounter natin ang ganitong sitwasyon sa ating buhay. Hindi ko na hahayaan na ang isang kumpanya o isang tao ang magiging dahilan kung bakit hindi ko kayang mabuhay ng marangal. Kailangan may magbago. At ngayon natin sisimulan yung pagbabago na yon. With 2,500 pesos in my pocket, pumunta kami ng Pure Gold ng asawa ko. Nag-grocery kami. Pagdating sa bahay, binuksan ko ang bintana. At ipinanganak ang kauna-unahang negosyo na pinasok namin dalawa. Ano yun? Sari-sari store. Pagkatapos, sari-sari store, nagtagal siya, naging malago. Ang problema ko dun sa sari-sari store, every time na aayain ko ng date ang asawa ko, laging nagmamadali. Bakit? Sayang yung mga bibili. Sayang yung mga suki ko, baka sa iba lumipat. Sabi ko, parang hindi naman yata ito yung negosyo na gusto ko. Yung aagawin niya yung attention ng asawa ko. So, kinausap ko siya. Bagaman siguro hindi siya pumapayag kasi she loves yung sari-sari store eh. Kasi she loves talking to people. People love my wife so much. Ewan ko kung bakit. Na-attract siya doon eh. So, in short, again, pumayag siya. Magaling ako mag-umbinsi. Tama? After nun, nagnegosyo kami ng iba. Nagpunta pa ako ng isang local trading company na nagsusupply ng mga indirect material sa iba't ibang company. It was fine also. Pero ang problema ko doon, habang nagpupunta siya sa purchasing at saka engineering ng iba't ibang company, ang nangyayari, kakausapin lang siya kasi merong mga personal motibo yung mga nakakausap niyang engineers. Ewan ko, mga chick boy ata eh. Gustong i-date yung asawa ko. Alright? Bakit? Ang ganda eh. Di ba? So, sabi ko parang hindi rin okay ito ah. So, again, nag-explore ulit ako ng ibang negosyo. Hanggang sa nakita ko, aba parang
Kasi noon during that time, I love yung massage, spa. Di ba? Ang sarap doon, din nakaka-relax siya. Sobrang pagka nandun ka, yung feeling na, heaven, minamasahe yung katawan ko. Ang problema doon, nung pinasok ko yung spa business, na-stress ako. Baliktad. Kasi sa halip na mag-relax ako, wala pong pumapasok doon sa negosyo namin. So, ang gagawin ko, pagkagaling sa trabaho, nagbiprint ako nung mga flyers, pupunta po ako ng palengke niyan at mamimigay ako ng flyers doon sa mga tao. Pupunta ako sa iba't ibang mga gyms para mamigay. Kasi, di ba, pagkatapos mong mag-workout, gusto mo ma-relax. So, dahil sa na-stress po ako doon, 6 na buwan, tumagal naman ng 6 na buwan, 6 na buwan naman akong nalugi. So, nagputap ako ng siguro mga, maliit lang naman, 100,000 natapon. Tapos, nag-ano rin ako, nag-networking. Sino mga nasa networking dito? Yung, ahu! Kasi ang galing lang di ba? Bilog-bilog. Kaliwa, kanan, nag-match, pera na. Di ba? So, kaya lang, ang problema ko doon, ang layo, Ortigas, sa Santa Rosa. Yung biyahe pa lang, lugi na eh. Okay? So, parang hindi siya okay. Kaya, ang ginawa namin, nag-franchise ako ng Jeep. Yan. Yung bumabiyahe ng San Pedro, to Calamba. Okay? So, kumikita ako ng 500 per day sa isang Jeep. Sabi ko, ayos to. May 500 ako araw-araw. So, kung may 500 ako sa isa, pag ginawa ko maraming 500! Maraming 500! So, ginawa ko, bumili ako ng mga Jeep, inabot po ng 7 yung Jeep namin. Kaya lang, hindi ako magaling sa mathematics. Nung minultiply ko yung 500 sa 7, naging, magkano yun? 3,500. Ang problema, hindi ko na-multiply yung sakit ng ulo. Ang dami pala nun. Palibasa, kasama natin dito, mga driver na, alam nyo na, hindi naman nakatapos, di ba? Yung iba, nag-a-addict pa. So, in short, hindi naman ako yung na-stress dito, yung asawa ko. Kasi nagtatrabaho ko eh. So, siya yung humaharap doon sa mga driver na laging nasisiraan, laging nababangga, at minsan nakakasag-asa pa po talaga ng tao. At kami po ang nagbabayad doon. So, ang laking responsibilidad. Yung natutulog ka sa gabi, ganyan, biglang magre-ring yung telepono mo. Yung, alam mo, pagka nag-ring yung telepono namin sa gabi, Diyos ko, hindi ko alam kung dadamputin ko ba o hindi. Kasi ano na naman kaya, ilang tao na naman kaya nabangga, ilang anong sasakyan kaya yung nadali. Ganon po ka-stressful yung negosyo. At nung minsan, lumapit sa akin yung asawa ko, umiiyak siya. Bilang asawa, ayaw mong makita yun. Mami, sabi ko, hindi tayo nagninegosyo para maging ganito buhay natin. Maging miserable. Nagninegosyo tayo kasi alam natin ito yung tutulong sa atin guminhawa buhay natin. And nung moment na umiyak siya sa akin, dahil sa hirap ng mga papeles, alam mo niya, mga LT o gano'n, sabi ko, right there and then, Mami, stop na natin yan. Ibenta na natin. Tumagal naman po, 3 years, na patapos naman po namin yung anak namin. So, siyempre, kaya nga nung, di ba, nung inalo ko, Mami, BMST, okay to. Alam nyo, siyempre, anong i-expect nyo sasagutin sa kanya? Okay yan! Sige, pasukin natin! Ang dami ko na pong nasunog na pagkakataon na kaya every time na isasama ko na siya, ayaw niya na. Nawalan na siya ng gana. Kasi, eto ka na naman. May papasukin ka na naman. Alright? So magandang hapon po. Ako pala si Papa Jen. Jen's manager ng Team Jerusalem. Ang pag-uusapan po natin ngayon is all about becoming a person who attracts success. Okay po yan? Yes! Pero bago ang lahat, ano po ba ang success? Success is a subjective concept that can mean different things to different people. It can be defined as the achievement of a goal or purpose or attainment of wealth or fame.
ayoko na pong ilayo. Maraming success. Pwedeng success ka sa field bilang athlete. May mga medals ka, di ba? Hindi yun ang pag-uusapan natin. Yung pag-uusapan natin, yung may kinalaman sa real estate. Sa akin, ang real estate, success is yung kumita tayo ng malaki at mabili natin ang mga bagay na magpapasaya sa atin at sa ating pamilya. Okay ba yung definition na yun? Yes! Tama? Okay. Gusto ko lang liwanagin meron po bang umattend ng reborn dito? Tapos nag-join sa Yesland kasi ang pogi nung nag-contact ng reborn. Meron, taas. Wala. Okay. So, meron po bang nag-reborn dito na ang dahilan is, ang saya-saya nila doon, sobra. Pag nakikita sila, sobrang saya. Meron. Ang unang dahilan po natin kung bakit tayo sumali dito is kumita ng malaki. Okay? At mabili yung mga bagay na magpapasaya sa atin at ating pamilya. Kabilang na dito yung mga education ng ating anak, yung mga investment natin. Kasama po yun. Tama? Okay, at least nagkakaintindihan po tayo, So, how can I attract success? Paano? Success is like a magnet. Magjowa. Okay, nandito si Leonard tsaka si Jaja. Tatanungin ko lang po sila. Sorry on the spot ito. Leonard, ano ang nagustuhan mo kay Jaja? Bakit ka na-attract sa kanya? Mabuting puso po. Mabuting puso. Okay, isa. Anything else? Maganda. Yun! Maganda si Jaja. Anything else? May takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Thank you very much. Palakpakan po natin. Guys, ang success po, parang ganun din. Na-attract po siya sa tao. Sa taong merong karakteristik na pag-uusapan po natin ngayon. Interesado po ba? Yes or yes? Yes! Alright. So, and the good news is, these things can be learned and developed. So, number 2 na pala. Number 1 pala yung sinabi ni Mama Beth kanina. Take full responsibility in your life. Yung kwento ko po kanina, kaya ko yung kinuwento sa inyo, may kinalaman dito sa take full responsibility. Sinabi ko sa inyo na hindi na ko napababayaan yung sarili ko na i-dictate ako ng recession at magkakaroon ako ng kahirapan sa buhay. Dumating po yung pandemic, 2 years yung pandemic, wala akong problema. Marami akong pera na sapat na hindi ko kailangang mamroblema anong kakainin ko bukas o mamimigay kaya si Mayor ng ayuda. Kasi noong 2007, natuto na ako From then on, nag-save na ako ng pera. And that's why, yun yung gusto kong mangyari din sana sa ating lahat. Okay po ba yun? Yes! Yung kahit mag-pandemic bukas, wala tayong problema kasi meron tayong enough na pera para i-sustain. 5 to 6 to 7 to 1 year. Pwede? Yes. Okay. Alright. So, malapit na eleksyon. Tama. Meron kayong mga manok ngayon? Sino ba yung mga mainit na na kandidato? Bong Revilla, Dito Lapid, sino pa? Willie Revilla, okay, ang dami. I'm sure, Kibuloy, ang mga Pilipino sobrang passionate sa election Yung tipong, pag siya nanalo, sigurado aangat ang buhay ng Pilipino. Meron! Di ba? Tapos yung natalo yung kandidato mo, wala nang pag-asang Pilipinas. Wala na. Kasi mali ang binoboto ng mga tao. Bakit ganun ang idea? Wala sa presidente. Wala sa Senado ang kinabukasan mo. Maniwala kayo, pag nanalo yun, kinabukasan, wala na. Hindi na kayo naaalala. You have to take full responsibility of yourself. Hindi yung leader mo.
dito sa Yes Lang. Promise. Baka may mga nagsasabi sa inyo, ay kaya naman ako hindi umaasenso kasi yung leader ko, hindi marunong. Wala, hindi man lang kami naasikaso. Eh kung gano'n ang leader mo, dapat ikaw ang mag-asikaso ng sarili mo. You have to take full responsibility. Okay, sandali, may tumatawag. Ay, si CK, anak namin. Sorry. Letting go of the blame. So, huwag tayong mag-blame na pagka kasi yung ibang tao ang binlame mo sa situation mo, most likely, may ibang dahilan kung bakit ka mahirap. Ikaw yun. Tanggapin mo, andito ako sa sitwasyon ngayon kasi yung mga decision ko kahapon, saka nung last year, kaya ako nandito. Pero, it's not the end of the world. Hello? Meron pang bukas saka next year. Di ba? So, you have to take responsibility now. Waiting for your circumstances to change. Yung tipong magti-tripping lang ako kasi, or, ang init, ayoko mag-tripping ngayon, kakancel ko na muna. Di ba? O yung paglabas mo ng bahay, biglang may dumaang pusang itim, alam ka, sumampa mo, ayoko tumuloy. Di ba? So, yung mga ganong kasimpleng bagay, naapektuhan tayo, patay. So, brutal fact, as long as you are pointing the blame to others or bad circumstances, you will not be successful. I'm sorry. Kung meron kayong ganyang paniniwala, ngayon pa lang, baguhin nyo na. Alright. So, pangalawa, have a clear and specific goal. Success ay hindi aksidente. Kanina pong umaga, nagkaroon ng dream board making. Dream board making, okay lang. So, nilagay nyo, kanina kausap ko si Leonora, ko sa kanya, ang dami niyang nilagay na mga kung ano-ano, may sasakyan, may pamilya, which is good. Sabi ko sa kanya, keep on praying for that. Kasi, once upon a time, hindi po ako ganito. I'm a bad boy. Kahit tanong niya sa asawa ko, sobrang masama akong tao. Pero she keep on praying. That's why, nagbago naman kahit papaano. Konti lang. Konti. Ayan, have a clear. So, yung dream board natin, yun yung talagang sigurado. Ito yung gusto ko. Pag kasi nag-pray kayo kay Lord, hindi yung, bahala na kayo. Sabihin mo, tatay mo siya eh. Ang pagkaanak ka, di ba? Bahala ka na dad kung anong gusto mo bigay sa akin. O, sabihin mo. He knows best, yes. Pero it's still, kung sasabihin mo sa kanya yung gusto mo at binigay, di okay. Di ba? Have a clear. Kung ilan ba, kung ang bahay mo gusto mo 3 kwarto, o di 3. Gusto mo 2 parking, 2 sasakyan, 2. Ano yung kulay ng sasakyan mo? Pula? Have a clear, specific. Kasi kung hindi ka specific, chances are baka hindi mo makuha yun. So, be specific with your goals. So, if you don't know where you're going, every road will lead you nowhere. Naalala ko nung panahon ko kasi, sorry, wala pa akong Grab hanggang ngayon eh. Yung tatawag ka ng taxi, pag tumawag ka ng taxi, sasakay ka, sasabihin mo kung saan pupunta, di ba? Eh kung sabihin mo sa taxi, bahala ka na, basta mag-drive ka, sa tingin mo makakarating ka sa pupuntahan mo. You have to be specific. Kahit man sobrang layo niyan, kung specific ka, mararating mo po yan. Kahit dahan-dahan yung usad mo. But you have to be specific. Okay? Maliwanag? Alright. So, develop a growth mindset. Yan. Ito yung isang bagay na pinagpapasalamat ko kay Yesland. Kasi, every time na papasok tayo dito, kasama sa training, yung growth mindset. Yung growth mindset na sa bawat problema, may solusyon. Okay? Yung hindi pwedeng, okay na ako dito. Kasi, pinanganak akong ganito. Wala na akong, hindi yan para sa akin. Lahat po ng bagay na papag-aralan. Ayun nga yung example, di ba? Si Broker Nicky, naalala ko pa. Si Manny Pacquiao po ba, nung pinanganak, sumusuntok na? Di ba? Pinag-aralan niya rin yung paano maging magaling na boksingero. Okay? So, yung mindset tapos, refrain
challenges as opportunities. Instead of seeing obstacles or problems, view them as an opportunity to grow. Kapag may problema, ay, okay yan. Kasi, dyan tayo matututo. Kasi kung walang problema, ang sarap, comfort zone. Yun lang. Di ba? So, kung may client tripping, tapos hindi nag-reserve, ano magiging feeling? Ano magiging reaction mo? Wisit na client yun. Pinagod pa ako. Di ba? Sa halip na, teka, hindi siya nag-reserve eh. Bakit kaya? Pag-aralan mo, i-analyze mo. Ay, kaya pala. Yung sahod niya, 15,000. Tapos yung required income dito, 30. So, sablay. Hindi, kaya kung na-assess mo siya, napag-aralan mo, okay yun. Kasi sa next rating, ma-apply mo na ulit siya. Alright. So, replace I can't with I can learn. I'm not good at sales. I can learn to be a great salesperson with practice. Keep learning and develop new skills. Read book, listen podcasts, take courses, invest in your knowledge. Invest in your knowledge. Invest in your knowledge. Napakahalaga niyan. Ako, I take it upon myself na dapat marunong ako, dapat natututo ako, dapat nag-i-improve ako. This year, naka-attend na po ako ng 3 major seminar. Kabilang po yung Take-Off Summit na kung saan yun yung nagpo-provide ng Millionaire Mind Intensive dito sa Pilipinas. Alright, may mga kasama ako dyan, no? Shout out. Alright, so kasi as a leader, especially as a leader, kung hindi ka nag-grow, paano mo yung mga teammates mo, paano mo sila mapapag-grow? Kasi may kasabihan na I can only give yung mga meron ako. Kasi kung wala ako, how can I give? Diba? So yung knowledge na meron ako, if nag-a-upgrade ako ng knowledge, I can share it to my teammates. So guys, keep growing. Alright? Develop a growth mindset. So, example, learn new marketing strategy, social media tactics, negotiation techniques to improve yung real estate nyo. Alright, the mind is just like a muscle. The more you exercise it, the stronger it gets and the more it can expand. So, kailangan huwag tayong static. Keep learning. Patuloy po tayong mag-aral para, kasi ngayon, ang usapan dito is not, it's what you know. This era, hindi na pasipagan lang eh. Given na yung sipag, pero it's really what you know. Ganun na ngayon. Top seller po namin, Jory Villa, ang asawa niya si Mike, yun nasa dulo, nakaputi. Pogi, di ba? Grabe po yan. Mag-aral ng FB ads. Talagang hinihimay niya talaga yung FB, paano magiging magaling. So, bago pa sila nagsimula, naghanda na talagang inaral yung FB ads, how can it help? So yun, boom. 19 units, palakpakan naman natin. 33 million. 37. Guys, sorry lang ha. Paki-compute nga po, 37 million times 0.03. Gusto ko lang malaman yung natin dito, yung pwede natin kitain. Grabe. Magkano? Anyone? 1.1 million pesos kikitain po possible income ng top seller natin. So, posible. Pwede na akong di magtrabaho mo nga. Yun! Grabe. Okay. So, stay disciplined and resilient. Ito ang problema ko. Marami sa atin ang mataas ang pangarap. Pero, kapag nainitan na, kapag inindyan na ng kausap sa tripping, hindi para sa akin to.
Ayoko na. Sinubukan ko naman eh. Kaso, Indianero, hindi ko alam. Kala ko Pilipino, Indian pala yung kausap ko. Diba? So, ang tanong is, how much are you willing to pay for the price? Kasi kung ang galawan mo, galawang pang minimum wage, malamang ang kita mo minimum wage. So, kung gusto mong talagang kumita ng gusto dito, kailangan ibigay mo lahat. Maaring sa simula, kailangan magtanim ka. Kasi later on, kahit na mag-relax ka na, okay lang. Pero, kung nagsisimula ka pa lang, I'm sorry, hindi ito yung pagsali mo, bukas mayaman ka. Sorry. Kung ganun ang understanding mo sa real estate, sorry. To discourage you kasi hindi ganun ang real estate. Tama? Yes. Okay. Sinatanong ko lang, baka wala na kayo dyan eh. So, there's no level up without a price, no next stage without a cost. Growth will demand your comfort and it will take away your old habits. Nakarelax ako dito eh. Nanonood ako ng Red Netflix eh. Hindi na po ganun ngayon. If you want to succeed, kailangan po stay disciplined at resilient tayo. Lalaban po tayo. Kung meron man nag-cancel, okay lang. Meron pa namang next. Ang problema kasi sa atin, isa lang yung kausap natin. So kung isa lang ang kausap mo, nag-cancel pa. Diba? 6 na buwan, isa lang na-reserve mo, nag-cancel pa. Wala. Pero kung marami, I'm sure, okay yung estado mo ngayon. Because most people start strong, but quit agad pag hindi na komportable. Ayaw kapag na-hassle. The ones who truly succeed, they pay the price. They embrace the cost. And one day, they will collect all the rewards sa mga ginagawa nila. One day. So, discipline is the bridge between your goals and accomplishment. Sabi ni Jim Rohn yan. So, align yourself with the right people and environment. Yung mga top seller po natin, sorry, on the spot na naman. Jo, sino dito ang mga kaibigan mo? Sino dito ang mga kaibigan mo? Sino yun? Anjo. Patayo nga po, Anjo. Paharap nga po sa audience. Nico, lapit ka. Rhea, pakitayo. Rhea. Julie. Okay, tama na po. Tama na. Guys, I want you to, guys tayo. Jo, tayo. I want you to take a look at them. Sabi ko, align yourself with the right people in the environment. Si Jo, top seller natin. Tama. Yung kaibigan niya, sino-sino yung kaibigan niya? Halos katabi niya rin eh. Dito. Nag-get yung point? Okay guys, po na kayo. Thank you. Salamat. If you align yourself with the right people, you will succeed. Eh kung ang kaibigan mo yung puro chismis lang ang sinasabi, I'm not saying na hindi nagchichismisan yung mga yan. Sorry, nagchichismisan din po sila. Pero pagkatapos silang magchismisan, uy, ano nangyari dun sa reservation mo? Diba? Ano nangyari dun sa tripping mo? Ano na ba yung pipiliin mong bagong focus project? Nag-uusap din po sila ng mga chismis. Pero after mag-chismis, pag-uusapan nila yung makakatulong sa kanilang career para umusad po yung career nila sa real estate. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Hindi po ako nagsabi nun. Meron pong sikat na nagsabi nun, no? So, yan. Alright? Okay po ba? Natututo kayo, guys? Yes! Mina. Yes! Okay.
Okay, thank you. So last na po, sorry. Have an attitude of gratitude. Meron pong libro, paboritong libro ni S.D. Carroll, Law of Attraction by Rhoda Byrne. Yung libro po na yun, top seller, tawag doon, best-selling book. Yung gratitude po, ang laki ng kinain na konteksto doon sa libro. Number 1, dapat mapagpasalamat po tayo. Hindi man tayo mayaman, hindi pa tayo mayaman, pero if we are thankful sa nare-receive natin kung ano meron tayo, believe me, you will attract success. Kaya kami, si Mami sa bahay, every time na, Dad, may benta si Elmer. Asa si Elmer? Elmer. Ayun. Bagong-bago, no? Kung bumenta, grabe. Pagka sasabihin niya sa akin na bibenta si Elmer, or kung sino man sa grupo, oh, thank you Lord, maraming salamat po. Ganun kami. Alright? So, and yan, isang bagay na natutunan po namin sa Vision to always be thankful and acknowledge God kung ano man ang binibigay. The moment na magising kami sa umaga, thank you Lord. Before kami matulog, thank you Lord. And before kami kumain, we always say thank you Lord and pray for the things that we want to happen. Exactly kung anong gusto namin. Okay yung bahala na si Lord, okay yun. Okay din naman ako doon. Pero I personally tell the Lord kung ano yung gusto ko. Kasi kung ano yung sinasabi ko sa inyo, ginagawa niya eh. Binibigay niya sa akin. So, yan. So, the more that you are grateful for what you have, the more that you will have to be grateful for. Guys, sabay-sabay nga po nating basahin. I want this loud and clear, tapos nasa puso nyo. Nakikita nyo? Yes. Okay, 1, 2, 3. The more you are grateful for what you have, the more you will have to be grateful for. Okay? So, let's be thankful. Hindi man tayo successful na, pero it will come. Nandito pa tayo sa process. As long as hindi tayo humihiwalay at nananatili tayong focus doon sa gusto nating mangyari. So it's about the person who you become in the process of achieving your goals. Success is not just what you have, it's about who you are. Ito napaka-importante. Akala ko nung una, gusto ko lang maging success kasi gusto ko lang ng comfort. Gusto ko lang ng maraming pera. Gusto ko lang ng magandang bahay o magandang sasakyan. Pero guys, it's the person who you become in the process. Yan yung pinaka-importante. Example, no? Si Joe, minsan, kasi nakikita, narinig ko yan pagka nag-uusap sa ni Mama Beth eh. Minsan, magpo-push yan, magrarang sa social media. Itong client ko, akala mo kung sino, ipo-post niya. Sasabihan siya ni Mama Beth. And then, si Joe, i-acknowledge niya, oo nga Mama Beth, tama ka. Because I can see that she is becoming the process na pinagdadaanan niya. Kung siya ay siguro mataray, anong tao, but she is turning into a discipline, into a mabuting tao. I can see, nararamdaman ko po na gano'n siya. Kasi few years back, alam ko, nakakausap ko po si Mike dati. Ang daming reklamo niyan kay Joe. Ano wala kayo? Oo. Lahat ng away niya, kasi bakit katrabaho ko po si Mike, kaya alam ko. But now, natutuwa ako because the process of she is becoming towards achieving her goals, nangyayari na. So, hindi lang pera, hindi lang material things, but
yung character, yung attitude, yung pagkatao niya is already becoming. So yun ito dapat ang tunay na ina-achieve natin. Pero, isa byproduct lang ng pagiging success natin. Guys, maraming, according to statistics, 7 out of 10 people na nanalo ng loto, bumabalik sa kahirapan after 3 to 5 years. Bakit? Because they are not ready. Nagkaroon lang na sila ng pera, pero they are not successful inside. Ngayon, yung success na pinag-uusapan natin dito may not be overnight. Pero, pinagdadaanan natin yung process na nire-refine tayo, dinidiscipline tayo, lumalapit tayo kay Lord. In the process, nagiging mabuting tao tayo. That is why maganda po na maging successful. Marami pong salamat. Gusto ko lang talaga, ito month after month, uma-attend tayo ng system. We learn so many things. Pero I want you to remember this day at yung mga lesson na pinag-aralan natin. Uuwi kayo dyan, lalabas kayo ng pinto. Ang tanong, will I be the same person or magbabago na ako? Kayo po ang makakasagot nun. Your success does not depend on your leaders. Your success depends on you. Yun lang po. Maraming salamat. Once again, palakpakan natin your leaders and stronger families, transforming lives, one home at a time.